Habang bata pa yung mga anak natin, importante na maturuan natin sila to express their emotions into words. Why? Kasi it will help them build emotional intelligence and healthy coping skills. Si Elise, yung anak ko, nung nag 1 year old siya, dun ko unti-unti tinuturo sa kanya yung mga feelings or emotions. Pinapakita ko din talaga sa kanya yung expressions ng face and ano yung kaakibat na emotions nito. Like pag happy, sad, disappointed, or if not feeling well. And now, she's 2 years old. Ang galing talaga niya. Ang talino talaga ng anak ko. Marunong siya magsabi kapag galit siya or masaya siya. May mga senaryo kami na parang nagtatalo kapag nag-no ako sa kanya and firm yung no ko sa kanya na hindi talaga pwede, hindi pwede. Alam niyo yung mga reaction niya, minsan sisigaw siya or she will cry, then I'm gonna ask her bakit siya sumisigaw or bakit siya umiiyak. Sasabihin niya, kasi galit baby. Galit baby mommy. So, ganun yung sinasagot niya sa akin. Na-express niya yung emotions niya. Minsan naman, kapag naglalaro siya, then super smile siya, tatanungin ko siya, oh, bakit nakasmile ang baby? Sabihin niya, kasi happy ako, happy baby mommy. Or kapag may binibigay ako sa kanya, sasabihin niya, wow, thank you mommy, happy baby. And marunong na din siya magsabi kapag merong masakit sa kanya, yung mga nararamdaman niya sa katawan. So yun, kaya it's easier for us how to communicate better kay baby Elise because she knows to verbalize her emotions. So what are the reasons bakit dapat matutunan ng mga anak natin to verbalize their emotions? Number one, develop self-awareness. When children put feelings into words, they learn to recognize and understand what they're experiencing instead of feeling overwhelmed or confused. Number two, improve communication. Verbalizing emotions teaches kids to express themselves clearly. Mas na-express nila ng maayos. And number three, strengthens relationships. Kapag nag express or na-express nila yung emotions nila, it allows them to connect better with parents sa atin and with others or sa mga friends nila. And yung number four, matuturuan din natin sila to regulate their emotions. So teach your kids to verbalize their emotions.